Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ang kwentong ito ay nangyari sa totoong buhay. Ito ay naganap sa lalawigan ng Agusan del Norte. Ito po ang kwento. Nangyari ito nung 18 anyos pa lamang ako. Ako nga pala si Jay. Nakatira na kami sa city nun. Kasama ang aking mama at papa. Ngunit, nung nag-asawa na yung kuya ko, doon ito tumira sa bahay namin sa may baryo. Nung minsan dumalaw sa amin si kuya, sinama ako nito para pumunta sa baryo. Dito kami nakatira dati. Nung malit pa lamang ako, dito kami nakatira. Pagkalipas ng halos 10 taon, bumalik akong muli sa baryo namin. Medyo madaming nabago simula nung huli kong makita ang aming baryo. Ngunit hindi ko maitatanggi na maganda ang aming lugar. Napapaligiran ng mga bukirin, may mga ilog. Ngunit bukod dun kilala din ang lugar namin sa NPA at hindi din dingid sa aking kaalaman ang tungkol sa mga aswang. Bata pa lang ako noon, nakakarinig na ako ng mga kwentong aswang sa baryo namin. Kaya habang pabalik kami sa baryo, pinaalalahanan ako ni kuya tungkol dito. Nung papunta na kami ng baryo, doon na kami sa area. Napapansin ko pinagtitingin ako ng mga tao. Ngunit ako natutuwa. Nagugustuhan ko yung atensyong nakukuha ko nung pagbalik namin sa baryo. Kaya kahit pinagsasabihin ako ni ate, yung asawa ng kuya ko, pati ni kuya, binabaliwala ko yun. Dahil natutuwa akong pinagtitinginan ako. Pakiramdam ko dun, para akong artista. Pagdating namin sa dati naming bahay, kinausap ako ni kuya. Mag-ingat ka sa mga tumitingin sa'yo. Hindi mo alam, baka naaswang ka na nun. Sabi ni kuya Jun. Ngunit binaliwala ko lang. Kumbaga, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Sa bahay namin sa baryo, ang kasama lang namin doon si Kuya Jun, tsaka si ate, yung asawa niya. Kaya nung nandun na kami sa bahay, patuloy pa din ang atensyon na nakukuha ko, lalo na sa mga taga doon. Marahil yung iba hindi na ako nakilala dahil 10 taon na yung nakalipas mula nung nakabalik ako dito. At isa pa, iniisip ko, malamang effective yung papaya soup na nabili ko. Ang bahay namin sa baryo ay simple lang. Gawa lang ito sa kahoy at konting hollow blocks. Ngunit yung bubong nito ay yari na sa yero. Yung bahay namin yun, may silong yun. At yung sahig nun, igawa din sa kahoy.
Meron itong 2 kwarto. Ang isang kwarto, kina kuya. At ang isang kwarto, para sa akin. Doon ako matutulog. Kaya nung manggagabi na, sinabihan ako ni kuya na isarado na ang mga bintana. Ginawa ko naman yun, ngunit yung bintana sa kwarto, hindi ko sinara. Marahil natuwa ako sa atensyong nakuha ko kanina, kaya mas lalo ko pang ginusto may makapansin sa akin. Masarap sa pakiramdam kasi yung feeling artista ko. Bukod dun, may pagkapasaway din kasi talaga ako. At isa pa, hinahayaan kong bukasyon kasi baka kasi may dumaan pa na chicks kaya magpapakit lang muna ako. Habang andun ako sa kwarto akala nila ate na sinarado na yung lahat ng bintana. Kaya nung nagtawag na itong kumain tahimik lang ako tungkol doon. Matapos namin kumain bumalik na ako dun sa kwarto ko. Habang andun ako sa kwarto, nag-aabang-abang ako nung dadaan. Yung bahay kasi namin doon medyo malapit lang sa daanan ng tao. Kaya tamang abang lang ako. Tamang ayos ng buhok, tas titingin lagi sa salamin. Habang wala pang dumadaan nagpapahangin lang ako. Dahil yung hangin dun sa baryo malamig yung simoy ng hangin doon. At habang nagpapahangin, inaalala ko yung kanina. So parang ang daming tumitingin sa akin. Nakukuha ko atensyon nila. Para akong artista. Kaya medyo napapangiti talaga ako. Nung maya-maya pa biglang humangin ng malamig. Medyo malakas ang ihip ng hangin ng mga oras na yun. Kaya ramdam ko yung lamig. Kaya naisipan ko isara na muna yung bintana. Total, paano wala nang dumadaan? Kaya isinara ko na ang bintana at haharangan ko na ng kahoy. Nang biglang may lumabas na kamay dun sa siwang ng bintana. Sa gulat ko ay napatras na lamang ako. Ang kamay ay may maitim at may mga balahibo ito. Ang kuko naman nito ay mahaba at matutulis na talagang nakakakilabot. Buti na lamang ay naiharang ko na yung kahoy sa bintana na nagsisilbing lock nito, ngunit nakalusot pa rin yung kamay ng nilalang na to sa siwang ng bintana. Habang nakalusot ang kamay ng nilalang na yun, ay pilit akong inaabot nito. Kaya lalo akong napatras, napasandal sa dingding ng kwarto. Buti na lamang at matibay ang pagkakagawa ng bintana namin. Kakaibang takot ang naramdaman ko nun. At dahil sa labis na takot na naramdaman ko parang walang boses ang lumalabas sa aking bibig na tila patuloy lang ako humihinga ng malalim sa sobrang nervous ko. Maya-maya pa, tila humahaba ang kamay na nakalusot sa siwang ng bintana at pilit pa rin akong inaabot sa aking pwesto. Nang medyo nasagad ng paghaba nito, ay biglang may sumilip sa siwang ng bintana. Matang nanlilisik ang tumambad sa maliit na siwang ng bintana na yun. Ang mata nito ay pulang-pula at nanlilisik. Kaya lalong nagpadagdag sa aking takot at dahil doon ay lalo akong napapigil sa aking paghinga. Sobrang takot. Napatago ako sa likod ng pintuan ng kwarto dahil sa pag-iwas sa kamay na nakalusot sa bintana na tila humahaba pa.
Dahil sa takot ko nun. Katakot-takot na doon ang nagawa ko sa mga oras na yun. Habang nakikita akong nakakakilabot na kamay na yun. Na may naghahabaan at nagtutulisan na kuko. Parang kuko ito ng isang mabangis na hayop. Naramdaman din nila kuya ang mga kalos ko sa aking kwarto. Kaya napasigaw sila Kuya Jun. Tinatawag ako. Hindi ako makasagot dahil sa sobrang takot ko. Ilang sandali pa, humahangos na pumunta sila kuya sa aking kwarto. At nabigla din ang makita ang kamay na nakalusot sa bintana. "Gagalaw!" sabi ni kuya. Agad na kinuha ni kuya yung itak mula sa kusina. Ngunit pagkaalis ni kuya ay kasabay din na inalis yung kamay na nandun sa bintana. Saka pa lamang ako nakakilos at nakalis sa kwarto. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng uming ng baboy. Nakadagdag din yung sa takot ko dahil wala naman kami alagang baboy. "Kunin niyo isang itak doon," sabi sa akin ni kuya. Kaya, pati ako may hawak-hawak ng itak. Kasi maihi-ihi na ako sa takot nun. Ilang sandali pa ay nakaramdam kami ng pagkaluskos sa silong ng aming bahay. Kaya napamura na naman si Kuya Jun. Sabay-sabing, "Papatayin kitang aswang ka!" Sumiwas-iwas ang itak na ito. Nang tangkang pupunta ni Kuya Jun yung baboy sa silong, isa hindi maipaliwanag na pangyari, biglang nawala yung baboy sa silong ng aming bahay. Nung nawala na yung baboy sa ilalim, medyo nabuwasan ang aking nervous ng mga oras na yun. Wait, habang ando dun nakakarinig pa din ng mga kumakalas ko sa gilid ng bahay. Nagsama-sama na kaming tatlo sa isang kwarto. At sa sobrang takot ko nagtalakbong ako ng kumot. Naglagay na din kami ng mga pangontra, mga asin, baliktad na walis. Kunting kaluskos lang sa gilid talaga namang inaantabayanan agad namin. Habang ando din kami sa loob ng bahay, nakakarinig kami ng mga kaluskos sa labas. Parang ang daming dumadaan sa gilid namin. Ngunit tila naglalagpasan lang ang bahay namin simula nung naglagay kami ng mga pangontra. Makalipas ang halos kalahating oras, tumahimik na din ang kapaligiran. At hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako sa sobrang takot. Pagkagising ko, umaga na. At dahil sa sobrang takot ko nagsabi na ako kay kuya na babalik na ako sa bahay dun kina mama. At natawa ito. At pinagtawanan lang ako. Kaya binaliwala ko na lamang siya. Nung umagang yun, nakakapagtaka lamang na kapag araw, makikita mo yung mga tao sa baryo. Na pangkaraniwan tao lang sila. Nagtatrabaho at ginagawa yung mga pangkaraniwang gawain. Ngunit pagsapit ng dilim, ay tila nag-iiba at naging kakilakilabot ng mga nilalang. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po.